Yang sunod, Ken, eto na mga kababayan. Speaking of DPWH, alam niyo mga kababayan, kung naalala ninyo noon, hugas kamay si Bunuan, yung sekretary ng DPWH, si Bunuan. Akala ko maalasan to, maala Diyos ang mukha niya. Kung makangiti, akala mo inosente. Naku mga kababayan, ang Bureau of Immigration ngayon mga kababayan, naglabas na po ng lookout order. Ano ba ibig sabihin ng lookout order ng Bureau of Immigration? Kailangan po manmanan, bantayan kung lalayas si Bunuan, Secretary Bunuan, mga kababayan. Kailangan daw magkaroon ng lookout order sa immigration, mga kababayan, na hindi makalabas ng bansa. Bakit? Ang laki po pala ng dispalko niya, mga kababayan. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo. Mula po ito sa DZMM. Pakinggan ninyo. 14 na, hiniling sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa liham kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hiniling din ni DPWH Secretary Vince Dizon na magpalabas ng Immigration Lookout laban kina Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque, Macy Monique Maglanque, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bunuan de la Cruz. Sinasabing may family business si Bunuan kasama si Mayor Maglanque na dating presidente ng Global Crate Builders na nakakuha naman ng mahigit 2 bilyong pisong proyekto sa Bulacan noong 2018 hanggang 2024. May-ari rin si Maglanque ng MBB Global Properties kung saan treasurer ang anak ni Bunuan na si Fatima Gay Bunuan de la Cruz. Presidente naman ng kumpanya ang anak ng alkalde na si Macy Maglanque, habang corporate secretary ang anak ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Sunshine Bernardo. Sa buwatan pala sa DOJ ang pagpapalabas ng Immigration Lookout laban kay dating Undersecretary Bernardo. Sa Lookout Bulletin Order, tinututukan lang ang galaw ng individual at hindi pinagbabawalang umalis ng Pilipinas. Nako. Medyo may conflict of interest dyan. Hindi natin alam kung ano yung extent nung kumpanya, yung dami ng flood control projects, yung extent ng kanilang mga kontrata, gaya ng sinabi ni Senator Ping Lacson, at kailangan yung imbestigahan ng mabuti. Si DPWH Secretary Vince Dizon, gising na Pilipinas para sa kita nyo. So ano nga ba yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan, na naimbestigahan nga at imbis tawag dito na bulalyus o tawag dyan na bisto ni Senador Ping Lacson, mga kababayan, itong baho at sikreto ni Bunuan na sa buwatan niya ng dating DPWH Secretary at yung mga anak niya at yung mga mayor, na lahat pala sila, korporasyon pala sa isang kumpanya. Yung anak niya, treasurer, tapos yung anak ni mayor, ganito, tapos si mayor, shareholder, tapos yung dating DPWH secretary, isa din sa shareholder, tapos si Bunuan, isa din pala doon sa shareholder. So yung buong kumpanya, ay sila din ang nagkukupitan niya galing sa pera ng gobyerno ng Pilipinas. So ito po mga kababayan, ito pa yung isang balita mula po ito sa Billionaire News. I-explain po natin sa buwatan, government contract pag-aari raw ni Bunuan, Bernardo at Maglanque. Ayan si Mayor at yung dalawang DPWH secretary nagsabuatan. Pamilya nila ang mga employer. Tapos saan galing ang pera na kanilang conflict of interest to? Kapag ito nga, ulitin ko mga kababayan. Alam niyo kung bakit sinabi ni Secretary of DPWH ngayon, Vince Dizon, na complete conflict of interest ito, katulad kay Bongo. Kapag ikaw may posisyon ka sa gobyerno, bawal ka po na kumuha ng proyekto sa gobyerno, lalong-lalo na kapag may negosyo ka, katulad ng mga tawag dito, construction firm. Una, halimbawa, katulad kay Bongo, yung tatay niya may pagmamayari ang CLTG Builders. Bawal pong kumuha ang kanyang pamilya ng proyekto mula sa gobyerno kasi senador si Bongo. Ang kanyang kapatid, pagmamayari ng Alfredo Builders, bawal din pong kumuha yun kasi senador nga si Bongo. Ngayon, ito naman, bawal din kumuha itong si Bernardo kasi nga
Empleyado siya ng gobyerno. Si Bunuan bawal din kasi empleyado din siya. Pati na si Mayor Maglanque bawal din. Bakit? Kasi Mayor siya eh. Conflict of interest yan. So ito po, pakinggan ninyo ang nabisto ni Pampilo Lacson patungkol sa tatlo na sabuatan sa pagkulimbat at pangungurakot sa conflict of interest. Sabuatan aabot sa 3 billion pesos in 3 government billion. contracts. Ang nasungkit umano ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque mula 2018. Diba? At 3 billion. mataas na opisyal ng DPWH daw ang kanyang umanong kakuntsaba. Dalawang opisyal. Hindi lang opisyal sekretary pa. Putragis na yan. Di ba? Dalawang opisyal. Dating sekretary at dating sekretary na ngayon lang kakaresign lang nung nakaraang linggo. Ang kasabwat ni Pampanga Mayor Maglanque, Maglanque. Kita ninyo? Ito tiba-tiba. Bakit? Puro sekretary talaga yan. Mas malakas yan. Isang pirma lang, pasok agad. Buti nga, hindi ito nakasabwat ni Diskaya. Bakit? Malaki-laki. Kung malaki kay Diskaya, mas malaki kuha nitong dalawa. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa isang privilege speech kahapon, inilahad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang umano'y koneksyon ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque. Ayon sa kanyang expose, pagmamay-ari ng tatlo ang MBB Global Properties Corporation, ang kumpanyang may hawak sa 5 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Diba? Ani Senator Lacson, trinase niya ang 2024 General Information Sheet ng kumpanya at napag-alaman na ang mga anak ng tatlong opisyales ang major shareholders. Macy Monique Maglanque, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima J. B. Bunuan de la Cruz, Treasurer. Kayo na po mag-connect ng dots. Ayon daw sa 2024 GS, si Macy Maglanque, anak ni Mayor Maglanque, ang nakalistang presidente ng kumpanya. Ayon sa ilang post ng kanyang ama noong 2023, isang labor attaché si Macy sa Migrant Workers Office sa Los Angeles, California. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro nagtataka po kayo kung bakit pumasok ko kanina nakasalamin. Nung Lunes po kasi, dumating po ako dito sa Pilipinas nung Saturday ba yung Friday. Galing po akong US, doon po kasi ako na-assign sa Los Angeles, California. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.9 billion pesos worth of infra projects ang Global Creek Builders ni Mayor Maglanque mula 2022 sa Region 3. Sa aming mas malalim na pagsisiyasat, napag-alaman namin na mula 2018, aabot sa mahigit 3 billion pesos ang kontratang nakuha ni Mayor Maglanque sa iba't ibang parte ng bansa. Nako. Aminado, buong Pilipinas may kontrata. Alam ba nila yun na conflict of interest yun? 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Klarong-klaro po. Walang fake news dyan. Lahat po may sources. Mga kababayan, nakita nyo. Ulitin ko Yung Indonesia. Tapos na yung gulo, sinilaban na. Yung Nepal, binugbog, hinampas, pinalo, inuntog, sinuntok, sinugatan, sinilaban, namatay na ang Prime Minister, pati ang asawa. Nepal yun sinilaban ang kanilang State House. Indonesia, ganun rin. Walang namatay na opisyales, pero yun nga, sinilaban. Sa Nepal talaga, yung mag-asawa, patay. Sa Italy naman, nagprotesta din kanina, nabalitaan ko kanina lang bago pinatay si Charles Kirk. Si Charles Kirk yung binaril sa leeg. Kasi nagprotest din, binaril. Di ko alam, baka si Donald Trump lang din kadahilanan nagpabaril yon kasi protestante nga yun, nagprotesta nga. Hindi ko lang sure So ngayon, mga kababayan, nagprotesta din ang taga-Italy. Taga-Italy, kita nyo, sunog din. Sinilaban din. Ayan, nagsilab sila dyan. Napakadami nila. Sana, sa Pilipinas. Sabi ni Sir Elijah Silibre, kaalyado yan ni Trump, si Charlie Kirk.
Di ko lang sure kasi kahit si Elon Musk umalis na sa kanya eh. Kahit si Elon Musk umalis kay tawag dito Donald Trump. Wala na si Elon Musk ngayon. So ngayon mga kababayan, nakita ko yung sa Italy, ayun nga, nagsunog din. Sumunod na ang Italy sa Nepal. At may nararamdaman ako. Yan yung sabi ni Rudy Baldwin na may malaking sunog sa iba't ibang bansa sa buong mundo. May mga sisilaban, may mga masusunog na mga opisyalis. Totoo yan sa hula ni Rudy Baldwin. May nakita daw siya malawakang sunog sa buong mundo. Totoo hindi ako naniwala sa kanya lahat. Pero lumabas na nga yung mga hula niya noon na hindi pa nangyari ngayon. Nangyari na ngayon, noon pa niya hinula. Diba? Ngayon mga kababayan, inaantabayanan ko, meron pa namang malawakang protesta na bubuuhin daw. Hindi ko alam kung sino-sino sila. Meron daw malawakang protesta na magsuot daw ng face mask. Lulusubin daw nila. Hindi ko alam kung alin ang lulusubin nila kasi may nakarating sa akin mga kababayan, no? At ayaw ko naman sanang ilabas ito kasi nga walang sources. Kasi text message lang. Buti na lang bago ako mag-live ngayon, napanood ko mula sa Billionaire News. Kung bakit? Ang Forbes Park sa Makati, nanganganib po sila. Bakit? Halos po kasi kadalasan mga mansyon dyan, mga kongresista. Ito po mga kababayan, lumabas kasi ito ngayon na nag-send sa akin. Inilabas po kasi ito mga kababayan. Yung Forbes kasi, naglabas po, may isa pong nag-post na Bantay Corruption PH or Corruption PH, inilabas po yung mga pagmamayari na bahay nitong mga congressman. Mga congressman. Ito po, kay Martin Romualdez, Forbes Park Mansion, average cost of 100 to 150 million. Ayan po yun, kay Romualdez. Sa Forbes po ito. Kay Senior Deputy Speaker David J.G. Suarez, meron ding 100 to 130 million sa Ayala Alabang Mansion. Ito si Saldico, Bicol Party List. Sa Forbes Park naman, na nagkakaroon ng 100 to 150 million na halaga ng mansion. Ito, Dasmariñas Village, si Aurelio Gonzales Jr., ang former Senior Deputy Speaker, na nagkakaroon din ng 90 to 110 million ang kanilang mansion. At kay former Majority Leader Manix Dalape, sa Bill Air Village Mansion na nagkakaroon ng 120 million. And kay Edwin Guardiola na nagkakaroon ng 80 to 90 million dyan sa Corinthian Garden Mansion. Kaya nanganganib po mga kababayan ang mga residente at naglabas nga sila ng high-end alert mga kababayan. Kasi nga merong malawakan na protestang gaganapin. Baka daw lusubin sila. Nalampag sa gobyerno, takot na ang mga residente ng isang exclusive village sa Makati. Lumabas kasi ang mga impormasyon na posible silang madamay sa kilos protesta laban sa mga sangkot sa flood control scandal. 2,000 pulis ang ide-deploy ng PNP para matiyak ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa McKinley. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung mangyari man sa Pilipinas to na sunugin yung ating Senate Senate building, sunugin ang Malacanang, sunugin ang House of Representatives. Alam niyo ba, tayo din ang maghihirap. Bakit? Kapag gagawin niyo yan, kapag ginawa niyo yan katulad sa ginawa sa Nepal at katulad sa ginawa sa Indonesia, sino po ba ang mahihirapan? Tayo po. Bakit? Sana tayo kukuha ng budget kung sinunog nyo na nga. At baka, pag sinunog nyo yung, tayong lahat malulugmok. Yung mga nagsunog, isipin ninyo yan bago ninyo gawin yan, isipin ninyo 1 million times. Bago nyo gawin yung protesta at magsunog-sunog. Bakit? Akala nyo ba, pag sinunog nyo yung mga yan, pag lumipad yung mga kurakot na yan at bitbitin yung pera natin, back to zero tayo. Pag sinunog nyo yan, hindi nyo alam may mga bahay sa ibang bansa, magsiliparan agad-agad yan. Magsilayasan yan dito.
Okay lang sana kung biglang magdeklara si Marcos ng martial law. Tandaan ninyo, sa mga DDS at sa mga maisog-isog di umano na magkakaroon ng kilos protesta, sana hindi nyo gawin yung sunog-sunog na ginawa sa Nepal at ginawa sa Indonesia at ginawa sa Italy. Bakit? Ito lang, I will tell you frankly, mga kababayan. Gusto ko kayong bigyan ng advice. Kapag ginawa nyo yan, una, kapag sinunog nyo yan, bahay lang yan eh. Alam nyo yung mga politisyang magnanakaw, advance yan mag-isip. Parang si Inday Buday lang, advance yan mag-isip. Pag sinunog mo yung malalaking mansyon yan, take note, kung nakakapagpundar sila ng ganyan kalaking mansyon, may mga naipundar din yan sa ibang lugar. Wala silang pakialam kung masunog yan, kaya hindi naman la pera yan, mabilis lang kitain yan. Pero pag sinunog nyo yan, sinunog nyo yung opisina nila, tayo ang susunod. Sino magpapatayo? Saan ka kukuha pundo? Kung nasunog na nga. Sabay-sabay tayong maghirap dahil sa kabubuhan ninyo. Pangalawa, okay lang sana kung sunugin nyo sabay-sabay. Paano nga kayo magsunog sabay-sabay kung uunti nga lang kayo mag-rally dyan? Okay lang kung gayahin ninyo ang EDSA People Power noon na milyon-milyong tao ang lumusob. Para pag sunugin nyo ang Senate, sunugin nyo ang Senado, sunugin nyo Malacanang, sabay. Bakit? Kasi pag inisa-isa nyo yan, biglang magdeklara si Marcos ng state of calamity, martial law. Yung mga DDS na hindi makamove on, na naging presidente si Marcos, baka mas lalo pang tataas ang termino ni Marcos. Pag nagdeklara si Marcos dyan 20 years martial law, walang kwenta yung sunog ninyo. Advice ko lang yan, Wala akong kinakampihan. Advice ko lang. Siguraduhin ninyo na kapag gayahin ninyo ang Nepal at Indonesia, make sure na milyon kayo. Make sure na milyon kayo. Yung sunugin nyo man ang Senate, sunugin nyo man ang House of Representatives, sunugin nyo man ang Malacanang, sabay. Kasi kung ang House of Representatives lang sinunog ninyo, pag nakita ni Marcos yan, alam nyo si Marcos, hindi na kasi bago kay Marcos yan. Pag nakita ni Marcos lusob-lusob na ganyan, automatic magdeklara martial law yan. Yung mga galit kay Marcos kung bakit hindi pa naalis yan, bakit hindi pa presidente si Sara, pag in-declare ni Marcos yan 20 years martial law, good luck kayo. Ako walang problema sa akin. Bakit? I'm supporting the government. I am not anti the government. Bakit ako matatakot? Diba? Isipin ninyo yan. Make sure na milyones kayo. Pag sinunog ninyo, lahatin nyo na. Hindi yung isa-isa, tumpok dito, tas pabukas doon naman sa kabila. Pag nagdeklara ng martial law si Marcos, kahit ilang milyon kayo dyan, kung bala ang sasalo sa inyo, kung bomba, granada, machine gun, armalite, ang sasalubong sa inyo, ako nagsabi sa inyo, umuwi na lang kayo, manood kayo sa live ko sa YouTube. Tandaan ninyo mga kababayan. Tingnan nyo ang Nepal. Nag-warning na ang EFP sa kanila, Armed Forces sa kanila. Yeah? Nag-warning na ang Armed Forces. Pag hindi nyo itigil yan, magdideklara sila martial law. Tingnan nyo Myanmar ngayon. Maganda ba sa Myanmar? Hindi. Yan ang isipin ninyo, mga DDS. Kasi pagkakaalam ko, ando na si Topacio, ando na si Bilgica, mag-rally daw. Make sure na rally is rally lang yung walang halong sunog-sunog, bato-bato, rayot-rayot. Kasi kapag umpisahan nyo yan, pag nagdeklarang martial law si Marcos, yung mga pangarap ninyo maging presidente si Sara, hanggang kwento na lang yan. Nako, mga kababayan. Hanggang kwento na lang yan. Yung sinabi ninyo, 3 years ka na lang mag-antay, Ken. O humanda ka pagkatapos ng termino ni Marcos. Hindi, abot 3 years yung pangarap ninyo maging presidente si Sara pag nagdeklara si Marcos sa 20 years martial law dyan. At tingin ninyo, may Sara pang uupo? Mga bobo kasi. Kaya, isipin ninyo, tandaan ninyo mga maisog na mag-rally, na malawakang rally daw. Kanina ko pa napanood yung malawakang rally, magsuot ng face mask para sa korupsyon, anti-korupsyon sa bayan. Sanib pwersa, wala na sanang dilawan, wala nang
loyalista, wala nang kakamping, wala nang DDS. Sani pwersa, ay kayo lang, pagurin nyo ako, nandito ako sa abroad. Ba't ako sasali dyan sa kalukuhan ninyo? Nakakain naman kayo 3 beses ang araw. Ayan ang presidente, gumawa na ng solusyon, no? Papangalanan na nga niya eh. Kung sino yung anti-corruption dyan na independent commission eh. Antayin niyo yung proseso. Alam niyo, gagayahin niyo Indonesia, Nepal. Kung sa Nepal nagawa yung prime minister at saka yung asawa pinatay, dito sa Pilipinas gawin niyo yan. High alert si Marcos. Once nagagawa kayo ng hakbang, magkakagulo kayo dyan sa rally-rally, magrarayot kayo, maninilab kayo, mamamato kayo. Pag nagdeklara ng martial law si Marcos, tanungin ninyo si Ita Rosales kung ano ang martial law. Yung pangarap ninyo 3 years na lang si Marcos, baka hindi na magiging presidente si Sara. Si Marcos kasi alerto yan. Bakit? Nangyari na sa kanilang pamilya yan eh. Hindi hahayaan, hindi hahayaan ni Marcos na mangyari ulit yan. Nangyari na yan sa kanya eh. Rally kayo ng rally, iitim kayo. Mangangamoy putok. Iitim, gutom. Ang baho na ninyo. Walang toothbrush, walang ligo-ligo. Tapos 200 lang bayad sa inyo. Tapos tubig-tubig lang. Pagkakitaan pa kayo ng mga vlogger. Piso-piso lang para sa nagrally. Tapos si vlogger yung mayaman. Ang donasyon na binigay, 50 mil. Ang inabot, 10,000 lang. Di nakabulsa pa si vlogger ng 40,000. Di ba, Maui? Ng DDS vlogger. Piso-piso lang. Pagkakitaan lang kayo niyan eh. Ako, kahit mag-martial law, walang problema sa akin. Bakit? Kikita naman ako kahit nasa bahay lang ako. Mas maganda pa nga pag nag-martial law. Bakit? Ang viewers ko na ngayon 4,000, magiging 20,000 kada live yan. Nakita nyo noon, nung pandemic 2019, ang daming vloggers yung mayaman. Bakit? Walang lalabas. Tahimik. Diba? Ako, sinong magalit sa akin? Hindi naman magalit si Marcos sa akin kung bibirahin ko yung mga naninira sa kanya. Sumuporta ako sa kanya eh. Diba? Pag hindi ka law-abiding citizen sa martial law, walang mangyari sa'yo. Pero pag rally ka ng rally, putak ka ng putak dyan, maswerte ka. Kung kakalabanin mo si Marcos, nasa ibang bansa ka. Hindi ka mahahabol. Pero hanggang kailan niyang nasa ibang bansa ka? Diba? Isipin ninyo yan. 1 million times, mga maisog. Pag nag-rally kayo, walang problema, karapatan natin yan eh, magngaw-ngaw. Pero pag nag-rally kayo, manakit kayo ng kapulisan, manakit kayo ng mga politician, gayahin nyo Indonesia at Nepal, na lang ang masasabi ko. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck. So yun lang mga kababayan, yung aking ulitin ko sa inyo isipin ninyo kung gayahin nyo man ang Nepal, Italy at Indonesia. Sana hindi tayo nakaranas ng martial law. Nakaranas na kasi tayo. At take note, anak pa mismo ng minartial law noon ang presidente ngayon. Huwag na kayong umasa, maging presidente pa si Sara. Pag nag-martial law. Bakit? Kung i-declare ni BBM yan dyan, 20 years martial law, kasi magulo nga kayo. Ay, nako, wala nang Sarang presidente. Magtanim na lang siya kamuti. Hindi naman pwede si Sara na magngaw-ngaw dyan at siraan si Marcos. Baka bigla naman siyang damputin. Hindi din po pwede na mag-rally-rally kayo dyan. Anong power na lang ni Sara? Magla-live-live kayo. Iti-trace naman kayo kung saan kayo nag-live. Kasi bawal nga lumabas. Bawal ka din lumipad ng ibang bansa. Okay lang sana kung nasa ibang bansa, kasiraan mo si Marcos. Ako, ba't ako matatakot na mag-live dito? Siyempre, pinagtanggol ko si Marcos. Malamang hindi ako.
Hindi ako dadamputin ni Marcos kasi hindi naman ako anti-government. Pabor sa amin yan. Kawawa kayo mga bubo kayong DDS kayo. Ako kahit hindi ko naman naranasan ang martial law, pero nabasa ko yung libro ni McCoy kung ano ang totoong nangyari sa martial law. Yung mga naririp dyan sa panahon ng martial law, paano hindi ka marip? Curfew, lalabas ka. Pag sinabing na hindi ka lalabas, hindi pwedeng lumabas, tapos lumabas ka, pag nirip ka ngayon dyan, pag sinaktan ka ng pulis, sinaktan ka ng mga sundalo, ibawal nga eh. Sarsuela, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Kapag hindi ka sumunod sa batas ng martial law, talaga mabubugbog ka, mabartulina ka, masaktan ka, marip ka kung di oras. Ako, ayaw ko lumabas. Okay lang kung gwapo ang pulis.